Hello! Welcome Group 2 sa iyong reading. Ngayon, titingnan natin, alamin natin kung sino ang mapapangasawa ni Group 2. Excited ka na ba? Ha? Sino kayo mapapangasawa ni Group 2? Sinong asawa mo? Ngayon po, unahin natin, tingnan natin yung image dito sa cards. Puro pula. Ano? Kung mapapansin mo, sa image na ito, Group 2, parang nangingibabaw dito yung color red. Tapos yellow. Napipick up ko dito is passion. Meron sa inyo magiging passionate love. Ito. Tapos happiness. May matinding pagkagusto, pagnanasa, si person. Matinding pagmamahal, matinding damdamin. Ganun kong mailalarawan itong person na ito sa'yo. Parang gusto nito malapit ka sa kanya lagi, magkasama kayo. Siguro this person likes hugs and touching. Sinoshow niya yung pagmamahal niya through physical touch. Kasi kita mo naman, laging magkalapit ang mukha nila, di ba? Sabi ko nga kanina, talaga may, may matinding damdamin dito. Makikita mo naman dito Halata naman sa kanila, 'di ba? Sa mga mukha nila. Tingnan nga natin dito. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Passion. Yan, sabi ko sa'yo, passion. Magnetic kasi that quality surrounds you. Romance. Cupid arrow strikes. Para lumabas dun sa pile 1. Para may Cupid. Di ko sure. Parang meron yata dun. Transformation. Relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay. Group 1. Diba sabi ko kanina sa'yo, matindi yung damdamin niya sa'yo. Kasi passion. Gustong-gusto ka ng person mo na ito Siguro, nagsimula yung iba dito sa biruan, o kaya ay na-attract physically or sexually kayong dalawa sa isa't isa. Pero, nag-deepen ito. Magdi-deepen yung bonding yung dalawa sa isa't isa. Itong mapapangasawa mo, nagsimula kayo sa pagpe-flirt sa isa't isa o hanggang sa hanggang sa lumalim na ito yung ugnayan ninyong dalawa. Maaari din naman na once na magkatuluyan kayo ng person na ito ay hindi talaga mawawala yung matinding nararamdaman ninyo sa isa't isa at yung enjoyment yun rin sa buhay ninyo. Kasama din, siguro napaka-importante sa inyo ng pag-spend ng time together ng person mo. Siguro si magiging partner mo, mahilig pa rin siya makipag-date sa labas, i-surprise ka. Yan, kumain kayo sa labas, kasama ka. Kumbaga gusto ni partner mo, may fun times together pa rin kayong dalawa. Yung ginagawa nyo dati, maring gusto niyang gawin nyo pa rin hanggang sa mag-asawa na kayo. Katulad ng nasabi ko kanina, may matinding damdamin itong partner mo. Maaari din na may seductive qualities ang mapapangasawa mo. Akit na akit kayo sa isa't isa. Maaari din mahilig sa romantic movies, yung person na ito. Sa tingin ko talaga, parang gusto kang ipagtamot ng person mo. Siguro yung iba dito, medyo may ugali sa kanya na medyo nagsiselos, seloso. I think itong person mo, pag nagmahal siya, mamahalin ka talaga. Ikaw, ano ka man, sino ka man, wala siyang pakialam kung malaki yung agwat ng edad nyo. Magkaiba yung pamumuhay nyo, parehas kayong babae o parehas kayong lalaki. Kahit ano man yung pagkakaiba ninyong dalawa ng taong ito, mamahalin ka kung sino ka. I-accept talaga niya kung sino ka Wala na siyang dito kung tama or mali yung pagmamahal niya. Since nandito itong card na ito,
maaring marami kayong paglalabanan na obstacles si person mo. And sabay niyong malalagpasan naman ito na magkasama. Sa pagdadaanan ninyo na ito sa buhay ni partner mo, makakatulong ito sa pag-grow niyo individually. Kasi magkaiba kayong dalawa eh. And marami kayong maipaparealize sa isa't isa. Okay, lagay lang natin sa taas. Ngayon naman po yung iyong tarot cards. Ano to? Four of Cups, Apathy, Hermit, reverse ng Four of Pentacles, Budgeting. Siguro, mahilig nga siguro to mag-spend ng pera. Hindi to kuripot. Routine, Knight of Pentacles, Strength, Empress. Nasa iyo si Empress. Sa mga signs na nandito sa card, maaaring si person mo may moon in Cancer, Chiron in Virgo, ito, Sun in Capricorn, Saturn in Capricorn din, Sun in Leo, Venus in Taurus. Taurus ito, Venus in Taurus. Yan po ay sa birth chart, kung alam niyo yung birth chart, natal chart ng person mo. Since nandito si Empress, Group 2, maaring, magka-baby kayo ng person na ito. For some of you, maaring isang mom na rin ng person mo. Yan. Siguro, single mom. Yan. O baka ikaw ito. Sa tingin ko yung iba dito, nagkaroon kayo ng mischances ng taong ito. Siguro nagkakilala na kayo noon. Kaso, ang dami nangyari na naka-affect sa inyong dalawa. Yung iba naman, si person mo, nakatingin sa past. Maring meron siya sa sarili niya na gusto niyang balikan, pero hindi niya pwede. Hindi pwede. Siguro ex mo to. O maari din naman na may mga pagsisisi itong taong ito. Hindi pa siya maka-move on. Halimbawa kung naging asawa mo na ito, tapos naghiwalay kayo. Hindi pa rin siya totally nagle-let go dito. Kung magkahiwalay man kayo, hindi kanya agad makakalimutan pile 2. Maari din naman right now, tumatanggi muna siya sa offers. Offers ng love sa kanya. Maybe kung hindi mo pa ito kilala, group 2. Si future partner mo, parang medyo picky ito eh. Picky sa liligawan or sasagutin na manliligaw. Okay, pile 2. Ang future husband or future wife mo, feel ko, sa signs pa lang na nandito, confident person siya. Masipag siya kasi nandito yung Capricorn. Tingin ko talaga malakas din yung loob nito kasi nandito si Strength card. Hindi to madamot pile 2. Since nandito itong card na to, si Hermit, feel ko hindi ito ganun ka-open about sa personal life niya. Yes, masasabi natin na halimbawa may pagka-Leo nga siya. 'Di ba mga Leo, karamihan sa kanila talaga mahilig makipag-socialize, ma-pride. Pag napakinggan mo ang Leo, parang center of attention yan pile 2. Pero maaaring meron sa kanyang chart signs na nagiging dahilan ng pagiging private person niya at grounded. Parang nababalance kasi niya yung ugali niya sa pagiging open sa tao at pagiging pribadong tao dito Maari din namang attractive talaga siya physically. Kasi nandito yung card na to. Beauty, kasi diba to, itong Empress. Yung katangian na nasa Empress card, makikita mo sa kanya. Caring spouse, loving parents, talagang attractive nga siguro kasi, Venus and Taurus din ito. Siguro sweet talaga siya, pile 2.
Yung tipong hindi niya malilimutan yung mga important dates ninyo. Like birthdays, anniversaries. Kung wala man ito maibigay na gift, hindi ka nito makakalimutan batiin eh. Itong mapapangasawa mo, down to earth ito. Napaka maawain at saka maintindihin. Maari din naman na may pagka-flashy ang person na ito. Pero pag nag-isip ito para sa desisyon niya o bagay, o mga bagay na importante sa kanya, pang long term na talaga yung iniisip niya eh. Pang long term na, pang matagalan na. Kaya siguro hindi siya nagmamadali. Okay, next naman natin ay itong oracle card. 22 Secrets and Discoveries. Ano ba to? Stalker ba itong person mo? Stalker. 22 yan. Number 22. Number 5, Like a Flower in Spring. 15, Protecting Your Feelings. Dreams of Repressed Lust. 21. Yan. Sa size na nandito sa card, yung person mo, siguro meron siyang sun in air, ay Taurus, Venus in Taurus, mo, katulad din dito. Ano to? Sun in Libra siya. Meron siyang moon in Capricorn. O ayan, may possibility na meron sa kanilang birth chart na ganyan. Pile 1, dito sa card na ito, itong mapapangasawa mo, siguro maraming itong experiences. Sa pagtagal ninyong dalawa, mas makikilala nyo ang isa't isa. Maaring magulat ka, lalo na kung about ito sa nakaraan ng taong ito. Some of you, napansin ko kasi yung guy dito eh. Ano siya, nakasilip. Nakasilip siya doon sa babae na nagbabasa ng book. I think, iisipin sa'yo ng person na ito na para kang isang libro na kailangan pag-aralan. Maaring may deep personality din siya and deep rin yung emotion ng taong ito. Siguro highly intelligent rin yung taong ito for some of you. Kasi kita mo naman dito, nagbabasa talaga yung girl. Baka mahilig lang talaga siya magbasa ng book, mag-aral. Like a flower in spring. Okay, dito naman group 2. Feel ko si person mo, patient ito eh. Patience. Also for me, parang nagre-represent din itong card ng beauty. Kasi parang, nagagandahan lang ako sa kanya. Yung person mo, maaari din na bibigyan ka talaga ng importansya. Ituturing ka ng taong ito na parang isang gem. Aalagaan ka nito. Kung isa kang bulaklak, halimbawa, isang bulaklak ka. Obserbahan ka lang nito, hahangaan. Siguro hinahangaan ka niya pile 2 kahit malayo siya sa'yo. Kahit may distansya sa inyong dalawa or hindi pa kayo close nung una. Kahit yung physical beauty mo, hahangaan niya dito eh. Para sa person mo, ikaw yung pinaka-attractive na nakita niya. Maaari din nakadagdag dito yung pagkatao mo kaya siya attracted sa'yo. Siguro maganda din yung ugali mo pile 2. 15, protecting your feelings. Dito naman, sa tingin ko dito pile 2, yung person mo, sa una, hindi ito mag-open up agad. Mahihiya-hiya muna ito, mag-obserba, makikiramdam. Pero once na tumagal kayong magkakilala, maari itong mag-show ng feelings niya. Siguro guarded siya sa una. Maybe nahihiya siya, o kaya ay may gusto lang siya talaga na or gusto lang yan, sure siya sa magiging steps niya, lalo na pagdating sa romance.
ano to, secretive ba tong person mo? Di ba sabi ko nga, medyo private person siya. 21, dreams of repressed lust. Ito, may kita mo dito, may edad. Repressed lust talaga ito pile 2. I think dito, syempre 'di ba si person mo. Yan, si person mo nga. Kaya nito maghintay. May pagpipigil ito sa sarili niya pagdating sa mga bagay na ginagawa dito sa bed. Alam mo na yung pile 2, maari kasing pinapahalagahan ka niya and rerespetuhin ka ng taong ito Di ka niya pipilitin kung ayaw mong gawin yung isang bagay. Pero since last ito, talaga may pagnanasa di siya sa'yo, pile 2. Siyempre, unahin niya yung mararamdaman mo. Pansin ko din dito, yung iba sa inyo, baka may age gap. Malaki yung age gap kasi matanda. Yung kasama dito nung, ayan, kita ba? Matanda, nakahawak dito sa behind nung girl. Baka malaki yung agwat ng edad yun ng mapapangasawa mo. Ikaw na ang umalam, group 2. Next naman dito sa ating Love Oracle card. Girl with a Snake. Camera. The Sword and Rose. Sword and Rose. Boat. Lightning. Self-indulgence. Okay, group 2. May boundaries si person mo kasi maaring nakaranas ito na maloko noon I think, nag-iingat ito na maloko ulit. Alam din niya kung hanggang saan lang siya sa'yo. Sabi ko rin kanina, may respeto sa'yo itong taong ito, pile 1. Group 1, sorry. Kasi kita mo, boundaries. Reminiscing keepsake, perception. Okay. Siguro si person mo, mahilig mag-take ng pictures. Maaring ang ito ay iti-treasure talaga niya yung taong iti-treasure talaga ng taong ito yung lahat ng mga moments na magkasama kayo. Itatago niya at papahalagahan niyo yung ibibigay mo sa kanya sa tingin ko dito. For some of you, maaaring gandang-ganda to sa'yo. Kaya mahilig siyang picturean ka. Some of you siguro photographer ito. Something sa camera. Maybe nasa spotlight din yung person mo. Marami nakakilala sa kanya. For some of you, not all. Meron din dito nangongolekta ng camera, ikaw nang umalam. Itong mapapangasawa mo, magiging protective ito sa'yo. Para kasi sa kanya, isa kang bulaklak na kailangang protektahan. Also, magiging truthful ang person na ito. Maari din na siya yung taong may pagpapahalaga sa communication. Magkalayo man kay pile 2, gagawa ito ng paraan para makausap ka. I think, ibibigay ni person mo ang mga pangangailangan mo. Willing ito mag-sacrifice para sa'yo. Magtsatsaga ito. Some of you, trabaho niya siguro sa dagat, ikaw nang umalam. Marami namang work na related sa dagat Related sa tubig. Si person mo, laging siguro may pa-surprise lagi sa'yo to. For some of you, siguro, ex mo na ito. I think nagdulot sa kanya ito ng grabing changes sa buhay niya. Simula nung nagkawalaan kayong dalawa. Siguro may mga na-realize din ng person na ito sa nangyari sa inyo. Sudden change kasi Transformation. Self-indulgence, self-worth. Shadow work.
I think mahilig siguro to mag-shower ng gifts. Lalo na kung ano may pambili. Also, mahilig ito sa gifts. Mahilig siya sa gifts. Alam niya kasi yung worth niya. Yung iba sa inyo, nagkakaroon ng shadow work ngayon itong mapapangasawa mo. May mga ayusin pa siya sa sarili niya bago kanya makilala. Okay, group 2, tatanggalin ko muna po ito. Then, bubunot po ako para sa karagdagan tungkol sa person na ito. Okay, dyan muna yan. Ano ba ito? Okay, para kay group 2, ano ang possible job ng person niya, ng mapapangasawa niya? May nalaglag ng dalawa. Dito. Ay, tatlo pala. So, tayo. Mekis-mekis lang yan. May halo-halo. Okay. Possible jobs ng mapapangasawa ni group 2. Okay. Okay na yan. Marami na. Isa siyang lawyer. Group 2. Oh, sabi ko sa'yo, diba sa dagat? Seafarer. Baka seafarer, seaman, seawoman. Ang iyong mapapangasawa, group 2. Sales lady, salesman. Farmer. Captain. Captain ng barko. Kapitan, ano ba? Trainer. Business, yan. Meron siyang business. Assistant. Police. Siguro, kapitan. Yung sa police din. Pwede yon. Ano to? Illegal recruiter. Nakuha ko yan ha. Take what resonates na lang. Nurse. May illegal recruiter dito. Ito nang malalaman mo naman iyan. Baka yun yung dati niyang trabaho, tapos nagbagong buhay na. O hindi naman natin alam. Pwedeng ganun. Di ba nagkakaroon siya ng shadow work? Sabi natin kanina sa reading. Mascot. Siguro nagmamascot siya dun sa ano ni Jollibee. Construction worker. Pharmacist. Yan, nagtatrabaho sa mga butika. Factory worker. Factory worker sa Korea. Yan. Agriculture. Mananahi. Merchandiser. Security guard. Parang lumabas din yan sa pile 1. Social worker. Ang person mo. Oh, baka ang person mo nasa bahay ngayon, taong bahay. Environmentalist. Radtech. Yan, yung mga nag-x-ray. Army. General. Yan. Student. O baka yung mapapangasawa mo, estudyante pa lang ngayon. Estudyante pa lang ngayon, kaya siguro ang laki nung, nung age gap. Ikaw nang umalam. Baka kapwa estudyante mo rin yung mapapangasawa mo. Manager siya. Baker. Social media influencer. Freelancer.
Welder. Dami. Isa siyang teacher. Co-teacher siguro. Cyclist. Mahilig magbike. Gasoline boy. Gasoline girl. Ano pa? Ba't gano'n may sumama dito? Kumain ka na ba? Baka lagi siya nag-aalala sa'yo. Napasama dito. Hindi to dito eh. Napasama lang yan. Delivery rider. Yung sa mga Shopee, Lazada. Tagahilot. Ang mapapangasawa mo. Nagtatrabaho sa club. Pwede namang manager ng club. Yan. Architect. Ihiwalay ko na to. Nagtatanong, kumain ka na ba? Baka dito siya. Napasali siya eh. Nagkahalo-halo. Okay, wait lang ha. Okay. Ay, tatanggalin ko muna po ito. Group 2. Tapos bubunot pa tayo. Karagdagan pa dun sa, about sa person ninyo. Okay, karagdagan pa about sa person niyo. Halu-haluin lang natin. Okay. Okay. Maaaring ang person may isang Leo. Ano to? Letter U sa name. Child, baka may anak na ang person mo. Oh, magkakaanak kayo. May anak na ang iyong mapapangasawa or ikaw. O bumalik si student, diba lumabas to kanina? Student pa lang yung iyong person. Nag-aaral pa. Family. Makapamilyang tao ang taong ito. Ex-partner mo siya or ex-partner siya ng iba. May letter K sa name. Person na nasa isipan mo daw. Sino yun? Yung daw nasa isipan mo, yun na yun. May letter W sa name. And daughter. Baka babae siya. Or mukhang anak mo na siya. Or pwede ring may anak na siya. Okay, kuha pa tayo dito. Group 2. Para sa ating group 2, sino mapapangasawa nila? Karagdagang info about sa mapapangasawa nila. Yan. Dami na, ilas na. Yan. O, kunin ko to. Siguro may letter C siya sa name. Ang mapapangasawa ni group 2. May letter C, T, Q, O, S, letter P, E, B, K, D, X, J. Oh, may letter J sa name. Yan, yung initials niya, no? C, T, Q, O, S, P, E, B, K, D, X, J. Ngayon naman yung kanyang signs, pwedeng siya ay Scorpio,
isang Aquarius, Cancer, Taurus, Virgo, and Pisces. Okay, thank you so much Group 2 sa pakikinig sa iyong reading. Please like and subscribe po sa aming channel. God bless!